For today's ulam, buntot ng baka. Pinalambot ko na, kaya megos-megos mo na yan, san, sa bahaw. Dahil nagmamantika sabaw at mapapasipol ka sa sili na pampagana. Samahan mo pa ng ubod at pinakuluan ko lang ito sa gata. Ginamos na may chili mansi dahil hawig na din nito yung sikat sa Cebu na balbakwa. Pero eto ang version ko at dito mo pa lang ito makikita. Maganda ang bungad ng umaga, kaya agad nga po akong dumaan ng palengke pagkahatid ko naman sa aking mag-iina sa eskwela. At eto agad ang nagpakita sa akin, buntot ng baka. Dahil malimit nga ako sa gulay-gulay, kailangan din natin ng karne paminsan-minsan. 2 piraso sa halagang 120 baht ang kilo. Kunin mo na lahat kuya, para maubos at kami ay makauwi ng maaga, bulong sa akin ng tindera. Ang dami naman yan, sagot ko naman. Tama na sa akin tong isa, 180 baht sa 1.5 kilo. Alam kong makunat to, kaya pagdating ko sa bahay, nagpahapon po muna ako. Saka ko ito nilinisan at saktong-sakto sana kanayong Jim Road Noel. Kung natuloy ka, di sana, 2 na yung kinuha ko. Kaya shoutout na lang po sa'yo at maraming salamat sa pagtangkilik sa mga upload ko. Sinunog ko lang ito hanggang sa masimot ko lahat ng kanyang balahibo. Saka ko naman hinugasan para matanggal ang itim at hindi makasira sa pagluluto. At hinati-hati ko lang sa maliliit na piraso. Saka kulit ito hinugasan at isinalang. Kung makikita nyo naman, ginabi na nga po ako. Pero ayos lang. Total, madami naman akong panggatong. Iwan ko na lang muna dyan para mabalikan kinabukasan. Kinaumagahan saka ko itinuloy ang pagpapakulo. Pero tinanggalan ko muna ng sabaw. Kung makikita nyo naman, naninilaw. Baka naman ma-high blood tayo nyan. Dahil papalitan ko na ng gata, pinigaan ko lang yung nabili kong 1 kilong niyog. At yung pangalawang gata, ang pinangsabaw ko para sa pagpapatuloy ng pagluluto. Katulad na lagi ko sinasabi, hindi pwedeng walang gulay. Kaya lalagyan ko ito ng ubod. Tama-tama, may nabili din ako sa palengke. At madami nga pong klase niyan. May ubod ng buli, sa anahaw, pero ito na yung pinakamasarap sa nyug dahil walang pait. Saka ko lang ito in-slice into small pieces. And big shout out kay Ma'am Jasmine Jimenez for this month top star sender ng inyong kanayon. At hindi lang isa, kundi 1 dosena. At ganun din po sa mga kanayon natin dyan na laging nakakasama sa aming mga mumunting handog. Thank you so much po magmula sa inyong nag-iisang kanayon. At saka ko lang ipinatong sa buntot ng baka kasama ng siling haba, beef cubes, luya, sibuyas, paminta, at yung pinakakakanggata at madaming sili para may laban. Patis na pampaalat, wala nang gisa-gisa. Saka ko lang ito inin sa mahinang apoy at hindi ko na tinakluban para sa gantong paraan lumapot at magmantika ang kanyang sabaw. Saka ko ito hinango at pinalamig muna ng kaunti. Kung makikita nyo naman ay mayang. Isipin mo na lang anong sarap niyan ipahid-pahid sa bahaw. Saka ko lang inayos yung aking lamesa kasama ng ginamos na may chili mansi dahil sa lambot ng balat para na din itong sikat sa Cebu na balbakwa. Saka huwa ko yumuko at inilapit sa Diyos dahil napakabuti ng Ama para sa biyayang nasa aking harapan. Salamat po Diyos, sana ito po ay basbasan. Eto nga po ang aking mumunting handog na pagkaing bukid kung aking tawagin. At kung nagustuhan mo din, baka naman pwedeng maglambing ang inyong kanayon. Pa-like, comment at share na din. Maraming salamat po. Daan na ho kayo, kain na po tayo. Lasa-lasa mo yung gata. Ang namis-namis, ang sarap po niya kahit yung sabaw niya dito sa tamang-tama yung kanin ko, bahaw na. Pati ho yung ubod. Ba, masarap nga din to kahit kinikilaw lang. Ang tamis ng ubod saka yung gata. Ay, patay. Hangin nga lang, parang uulan kasi. Ay medyo alat ng bagoong ng kombinasyon sa bibig. Buti na lang nakatapos ako sa pagluluto. Parang uulan eh. Mamaya na ho, patapusin ho muna akong kumain dyan. Hindi siya yung malambot na yung labsak mo. Pero kung makikita nyo naman po,
Ang ganda pa rin. Kayang-kayang kagatin ng ngipin mo. Masarap ang papakin itong ubod. Malambot. Saka makikita niyo po yung sabaw. Nagmamantika. Maganda yung pagkaka-in-in niya. Saka yung kalamansi ho na nilagay natin sa bagoong, nakadagdag siya para pantanggal naman ng umay dun sa gata. Oh. Mukhang nilabas, ay kulang nilabas ng kanin ah. Ano, sarap. Sa lakas ho ng hangin, pati yung latag kong dahon, no? Nagkapunit-punit na din bumabagsak na sa sahig yung kanin. Ang bayap.